Magandang umaga sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules para sa morning update on Maymay Entrata. At of course, kasama na natin dito ang pinakaantay ng lahat, ang public apology ni Cardoding Edgar or Ricardo. Ano man ang pangalan niya, The Cardoding Show. Ang sabi niya, "First of all, I sincerely apologize of what I did on my vlog, Maymay Entrata. Hindi mo ako basher. In fact, I'm one of your supporters since day one. Lahat ng concert tour mo pinuntahan ko. I admit na mali ang kinaption ko, but I'm not the one na nagsabi na scammer ang Valentino mo." Tapos dinagdagan niya pa. Where is it? Mga netizens ang nagsabi na mag-ingat ka kasi kamukha daw yung nasa Netflix, yung Tinder swindler. Di ko dinefend sarili ko. I'm just explaining my side. Ayoko na pahabain itong tweet na ito. I'm here because I sincerely apologize of what I did. At sa mga fans na biniblame ang ibang tao, wag po. Ako po ang nagkamali at wag na po natin isisi kung kani-kanino. Like what I've said, it's my fault. Yun ang sabi ni Cardoding at ang Cardoding Show. Ang masasabi ko sa'yo dito, Cardoding, I appreciate na nagpalabas ka nitong public apology for Maymay Entrata. It's because I know also na grabe din ang pagmamahal mo kay Maymay. It's just na misunderstood ba or actually kasi hindi ko naman talaga napanood yung vlog mo na yan. And nakita ko nga kasi naman ang caption ay mayroong scammer. Kaya, siguro may nasabi din ako, pasensya na. But then, yes, of course, I said yesterday, I admit, I also mentioned Tinder personally sa aking vlog. Pero, I did not believe na Maymay will jump into something. That is why, ang sabi ko nga, na-explain na ako kahapon. But yes, I did not also said na yun. He is even from Netflix. All I know, ang Tinder. Meron kasing Tinder dito sa Dubai na app na kung saan nagbi-meet yung naghahanap ng mga partner, yung mga singles, and they meet up sa Tinder apps. But then, yes, since nandito na at nag-public apology ka na, hope masettle na ito soon kasi nga it's not nice kasi pareho naman tayo mga vloggers. Hindi naman lahat tayo perfect. Kaya it's maybe, I don't know what will Maymay say onto this one. Pero as of now, yes of course, nagpalabas din ng message si Eunice Smith sa'yo. Ang sabi niya, "Told you many times, use a proper title. It doesn't matter what's inside it. Kung ang title mo ay against it, mapa-live man o DM. You choose to ignore the warnings." Ayun. Kaya napakiusapan ka na pala ni Miss Eunice Smith. And yes, but anyways, yan yung pinaka-latest about Maymay Entrata. And ito nga sikat ka na ngayon, Cardoding, kasi ikaw naman ngayon ang nasa headline kasama ni Maymay Entrata ba? Yes, and so happen lang na mali yung venue ng pagkasikat mo kasi nga syempre some of the yung notion ng iba na you are one of the basher, and here you are saying that since day one you are there. It's just like me, since day one nandyan ako. It's just that it happens. It's really happening in YouTube world. Even nga ako, sinabihan mo ko na i-block ako ng mga followers ko kasi nga dahil doon sa may nasabi din ako about Edward. But yes, it's alright, Cardoding. Let's not initiate war here. Wag na tayong mag-away-away. And since this is for our love for Maymay Entrata, it's better na magmahalan na lang tayo. And I learned my lesson the last time when you told the whole world, dahil vlog is kahit sino-sino ang makapanood, na i-block ako ng mga followers ko, and then para mawala na itong aking YouTube channel. But of course, I was hurting that time. But yes, it's all right, Cardoding, and fine with me.
ang sa akin lang naman, ang YouTube ko naman ay not really for whatever purposes. I really love following Maymay and Tata and Edward Barber. So, nasaktan ako kasi syempre I don't want to lose my YouTube channel since this is my only access to the world to share my thoughts about Maymay and Tata and Edward Barber, to promote their individual project and to protect Maymay and Edward from bashes and haters sa makakaya ko lang naman. But yes, since eto na nga, nag-apologize ka na kay Maymay and Tata. Hope maging okay na ang lahat, and hope magpa-release na rin si Maymay and Tata ng mensahe soon para ma-settle na rin yung mga mind ng mga tao na, of course, nakafocus ngayon dito sa usaping upload mo sa YouTube na may naka-caps lock na word na scammer ang jowa ni Maymay. Umano. Ayun. Umano ha. Jowa. Ano bang nakalagay kasi doon? Cardoding. Hindi ko talaga maalala na. Basta ang maalala ko lang may scammer. But yes, Alexander Lexter Jules, sa mga nagmamahal kay Maymay, wag po kayong basta-basta mag-throw ng mga mensahe. Since yesterday, ang dami kong naririnig. You criticize Maymay, you criticize Edward, and how Maymay handle her may mismanagement of money, nasali na doon, meron ng nasali ng pamilya ni Maymay, may nasali na kung ano-ano pa. Let's not do that, guys, kasi kung gaano nyo kamahal si Maymay noon, wag nyong sirain ng dahil sa nagalit yung puso ninyo. They are public figure, but we have no right to judge them. Let them fly high and reach their stars, and let us support them, hindi yung idadrag natin sila pababa. Once they are our happy pills, hope you realize now na kung minsan mas lalong nababash si Maymay at saka si Edward dahilan sa may galit tayo, nag-tweet tayo, sumigaw tayo sa comment section, hanggang sa yun sana nasa sa isipan lang natin, may dumagdag hanggang sa dulo ng araw ay ang kalalabasan ay si Maymay ay may ginawang something or something and something. Kaya iwasan natin ang magbigay ng mga masasakit na kuro-kuro as much as possible. Sarilinin muna natin, isipin natin kung anong dapat natin gawin at anong dapat nating sabihin bago natin ilabas sa madla. Kasi once you write it sa comment section, hindi lang ikaw makakabasa, kundi maraming tao na makakabasa niyan since it's a public upload and marami ang makakapanood. Hindi po yan private. Alexander Lexter Jules, mahalin nyo si Maymay, mahal ko si Maymay, at magmahalan tayong lahat. Forgive and forget. See you in a bit, mga Kamayward.